Sa inyong lahat. It's great to see everyone. Grabe, punong-puno na tayo dito, no? And it's always good to be together as a family, amen? Yeah, and it's good na marami tayong nagsasama-sama at nag-worship para kay God. So, sige, let's settle down. Mukhang may mga kailangan pa tayong ayusin, no? So, let me start with a prayer and then some good news and then yung lesson natin ngayong umaga. Okay? Let's pray. Maraming salamat, God. Pinupuri namin kayo. Salamat, God, for bringing us together. It's always a refreshing thing to worship God. And talagang ang mga puso namin ay ihanda mo ang aming mga isipan. Alisin mo muna kung saan kami nakafocus, Father. Clear mo yung mga pag-iisip at puso namin, God, so that we can hear your words, digest it, and apply it in our lives. Salamat po sa umagang ito, God. May your words be preached and only your words to you be all the glory. Kasi we pray. Amen. Yung kanina in-announce yung medical mission. Just wanna share some good news, mga kapatid. So magsimula ko na ako ng good news. Ang ating medical mission sa June 8, meron na tayong cash on hand na 122,000 pesos. So maraming salamat sa mga nag-pledge, sa mga kapatid natin na nasa ibang bansa na tumulong din. Talagang grabe. Kinakabahan kami nila daw yung committee kasi siyempre malaki yung budget, 100 plus. So hindi namin alam kung saan kukunin. Pero nung nag-raise na ng funds, nagsulat na sa mga tao, sa mga companies, ang total pledges natin ay nasa 166,000. And ang meron tayo ngayon ay 122,000. So fully funded na po ang mission natin. Sa June 8. So basically, ang gagawin natin, nagkaroon kami ng meeting with City Health Office. Some adjustments na gagawin natin is, instead na anti-tetanus vaccine, we'll just focus on medical check-ups plus medicine. Okay. Kasi baka magulat tayo, magkaroon ng mga konting aberya, we wanna limit yung mga problems para hindi tayo madala. Diba? Gusto natin na magawa to regularly as a church. So, June 8 sa Putatan Covered Court, alas 9 ng umaga. Yan. So, ang gagawin natin, 100 na mga katao, adults, yung ating bibigyan ng check-up at saka gamot at mga anak din. Vitamins and other things na makakatulong. So, like I've said, fully funded na yung ating fundraising. Ang kailangan natin ng pondo, ayaw natin sanang magalaw to kasi para to sa mission. So, yung sobrang dito, pwede sana natin magamit pa sa iba pa na gagamitin natin sa next mission or i-improve natin yung ibibigay natin ng mga gamot. So, dyan natin ilalagay. Ang kailangan natin ng funding ay yung ating anniversary t-shirt. Yan. O kaya, at saka, yung ating pagkain for June 8. Yan. So, I wanna appeal to you mga kapatid, ang plan kasi natin is medical mission sa umaga. And then right after that, babalik tayo dito for celebration. Yeah. So kung pakiramdam nyo at mag-ano naman kayo, galante naman kayo, pwede kayo magpalitsyon, di ba? Kaya magpatumba ng baka, itatayo din natin. Kasi mahal yung baka eh. Tutumba lang natin sa tayo natin. Lechong manok. Pwede rin, lechong manok or ihaw. You know, whatever it is, pag-usapan namin ng mga Bible Talk leaders, let it be a celebration time, no? After serving, we want to gather back together dito as a church and then celebrate lang tayo. We'll just eat together, maybe video or something. And just enjoy our fellowship together. Some personal good news. This week po, nakapagpapos na namin yung ilang senior high. Sobrang, hindi ko mapinta yung emotion ko noong time na yun to seeing my kids walking down the aisle. Actually, tama, they were walking down the aisle, parang makit sa stage, and I just remember how clear it was nung ako yung nag-graduate ng high school, and now, yung mga anak ko naman yung nag-graduate ng high school. I'm sharing this kasi this is a victory for the church. Yung mga anak natin na nakaka-move up from one stage to another, it's a victory for the church. Bakit? Kasi ito yung mga inalagaan natin. Diba? So, i-celebrate natin lahat ng mga milestones na meron tayo sa mga anak natin and tayo rin sa family. So, just thank you mga kapatid. Thank you sa CM all these years. Talagang we're honored and grateful to experience yung pagmamahal nyo sa family.
So yan po, I'm so proud of our children. Para sa mga bago naming mga kapatid na umatid dito or bagong dating, we're talking about the Sermon on the Mount. So simula po ng January hanggang sa kasalukuyan, pinag-uusapan namin to. So ang dami na nating napag-usapan, ang dami ng na-discuss, ang dami ng mga challenges, marami ng practicals yung pag-usapan. So if you're just coming in here, ngayon lang kayo naka-attend o nakadalaw dito, it's okay. Kasi yung mga lesson, kahit na-connectado siya sa buo, pwede pa rin siyang stand-alone. So lagi tayo may makukuha sa Word ni God. So last devotional this week, gusto ko lift up yung mga ministries. We had a great time sa mga devos natin. Ang pinag-usapan natin is called to mature discipleship. Kasi ang gusto natin, habang tumatanda tayo, habang tumatagal, nagmamature tayo. Hindi tayo umaatras ng tumatanda ng paurong. Sabi nga ng tatanda sa ating mga respected elders. So you want to grow, you want to mature. And how do we do it? We focus on our discipleship. Sermon on the Mount is focused on discipleship. And excited ako ngayong umaga kasi ang pag-uusapan natin, treasures. Sino sa inyo ang nakapag-treasure hunting na or ginawa niyo sa bahay, nagawa si tatay, si nanay, o anak, may challenge ako sa inyo. Magkakaroon tayo ng treasure hunting. And I remember doing that sa mga anak namin many years ago, meron silang assignment, meron silang mga clues and all that. But we know how it is, right? Treasures. Pag naisip niyo yung treasure, ang hindi ko makakalimutan ng movie about treasures ay Indiana Jones. Indiana Jones, anyone? Sa mga yan dyan, maganda yan, Indiana Jones. Yung mga unang versions. There's merong mga obstacles, merong mga traps, may mga challenges, and then makukuha nila yung treasure, and then mawawala din yung treasure. Kasi may mas mahalagang mensahe yung gusto sabihin. And I think about treasures, and one of the things, yung treasures can be physical, right? It can also be immaterial, hindi siya physical. Like for example, yung sa education. Sige sa inyo, sabihin ng mga magulang niyo, anak, mag-aral kang mabuti, kasi pag nawala na kami, yan lang ang maipapamana namin sa inyo. Diba? Education is a treasure. And then, there are treasures na hindi mo lang dito mapapakinabangan, mapapakinabangan mo pa sa kabilang buhay. And then not say, magsusunod tayo ng bahay ng papel or perang papel, gaya na sa ibang tradition. What I'm talking about is not just yung physical things, house, gold, silver, cars, etc. But things that we will use for eternity. Things like love, peace, joy, kindness, patience, perseverance. Lahat yun magbe-benefit tayo sa heaven someday. Sa pagpapatuloy, ang main passage natin this morning ay Matthew chapter 6. Babasahin natin ang 19 hanggang 24. So, if you don't have your Bible, pwede tayo tumingin sa scripture, sa screen. Sabi rito, do not, wag daw. So, may mga tao ayaw nila magsisimula sa wag. Diba? Wag! No! Pero medyo seryoso to. So, pakinggan natin mabuti. Do not store up for yourselves treasures on earth. Wag daw tayong magtago o mag-impok ng mga kayamanan dito sa mundo. Treasures on earth. Where moths and vermin destroy, and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven where moths and vermin do not destroy, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. Ganda, no? I'm sure you've heard this, baka nakita nyo ito sa Facebook or nakapost na sa isang reels or whatever. Si Jesus, He was teaching an important lesson sa mga disciples. Do not store up for yourselves treasures on earth. Huwag daw natin i-value yung mga bagay sa mundo enough or i-value them too much or i-value them enough to the point na hinahanap natin sila all our lives. Maraming mga tao na nag-spend ng kahabaan ng buhay nila sa paghahanap ng kayamanan or ng pera only to find out na in their deathbeds, wala siyang solusyon. Wala siyang magagawa. Kapag tinawag na tayo ng Panginoon.
Huwag natin hanapin yung treasures on earth to the point na we worry about them. Bakit? Kasi yung kasunod na lesson, which ibibigay ni Leo next week, is God knows what you need. Bahay, tubig, pagkain, damit, lahat yan mga physical things God will provide for you. Huwag daw natin i-spend yung lakas, talento, effort, lahat to the point na we seek them as if yun lang talaga ang mahalaga sa buhay natin. Or we worry ourselves kung paano tayo makakakuha ng mas maraming ganun when God is already providing those things for us. Earthly treasures are corruptible. Parang yung damit, pwedeng mabutas, pwedeng masira, gumupok. Yung mga daga o ibang mga peste, pwedeng kainin or sirain. Or even yung mga magnanakaw, pwede nilang nakawin yung mga bagay na meron tayo, mga physical things. Earthly treasures are corruptible, or kung hindi naman sila masira o mawala, later on, they may lose their value. And then worse, get stolen. Many years ago, na-share ko to one time, nagkaroon kami, nakabili ako ng bagong laptop for work. So excited ako kasi bago siya, mas mabilis, mas maganda. Nilagay ko na doon lahat ng mga bagong files, yung mga pictures ng mga pamilya ko simula sa pool, nagsimula kami. And then, wala pang isang linggo, nanakaw siya. Nanakaw siya sa bintana namin sa second floor, natutulog kami, naipatong ko sa table sa gilid ng bintana, pag-ising namin, wala na. Nagpanic ako kasi lahat ng mga memories namin nandun. I don't care about the laptop anymore. Pero yung simula kami ni Angie, yung mga bata, simula hanggang I think 9, 10 years old, we lost it. So it's hard, no? Imagine nyo, 2 taon kami nagbayad ng laptop na hindi ko napakinabangan. Di ba? So mga bagay that can be stolen, can be corrupted, huwag daw tayo mag-focus sa mga bagay na yun. Hindi siya wise and practical na doon natin ibugol o gugulin lahat ng lakas, effort, talento at kakayahan natin. Tama naman, di ba? Hindi sinasabi ng scripture, huwag nyo sila kunin or gamitin or magtrabaho para sa mga ganun. Ang sinasabi ng scripture, do not store up those treasures. Kasi hindi siya magtatagal. Do you want to spend your entire life on things that will not last forever? Gusto ba natin ubusin ang buhay natin sa mga bagay na hindi magtatagal? Yun ang sinasabi dito sa scripture. Ang sabi ni Jesus, ito ang maganda. But store up for yourselves treasures in heaven. Treasures in heaven. Ano yung mga kayamanan in heaven? Well, there's so many things that we can consider as treasures in heaven. Ito lang yung mga few that I'd like to add in this lesson. Huwag daw tayo, yung mga choices daw natin at mga action natin can lead to 2 things. Temporary earthly reward or eternal future reward. So nakita nyo na, no? Pansamantala or panghabang buhay. Or hindi panghabang buhay. Ano ba yung third sa Tagalog? Hanggang walang hanggan, di ba? Pang walang hanggan, no? So, ano yung mga yun? Beatitudes. Right? Sa unang lessons natin, yung mga pinag-usapan na sa Beatitudes, di ba? Blessed are the poor in spirit, yung meek, yung righteousness, merciful, pure in heart, peacemaking. Those are good things to invest on. Kaya nga tinutukan natin siya kasi kapag nanamnam natin yun, kapag naging peacemaker ako, wow, that's a treasure in heaven. Kapag naging righteous ako sa paano ko kumikilo sa trabaho, sa school, sa family, sa mga kapitbahay ko, that's a treasure in heaven. Pwede tayong makawawa, pwede tayong makapigo, pero sa mata ni God, we are rich. Mayamang-mayaman tayo sa mata ng Diyos. So, Beatitudes, think about it. Kaya natin pinag-usapan kasi these are treasures in heaven. So, si Jesus saying all these things, pero konektado pala siya bilang treasure sa mata nila. So, I hope you are learning and growing in one of these things. Pangalawa, like I've said, righteous living. Matuwid na pamumuhay sa pakikihalubilo natin sa mga tao at sa Diyos. Yan.
Recently natapos ang eleksyon, salamat sa Diyos at hindi siya naging masyadong magulo or naging violent or but I know you may have heard this or you may have experienced it. Magkano sa niya? Magkano sa barangay niyo? Sa amin ganito. Sa nga 3,000 eh. Dito 2,000. Di ba? I mean, if we don't take it seriously and we say, okay lang naman na tumunta. Okay lang naman yan kasi galing naman yan sa kaban ng bayan, napunta lang naman sa akin. Guess what will happen kapag na-elect yung mga ganong klase ng mga politiko? Sabi nga ng isang sikat na politiko, baka bawitin nila yun. At tayo yung magsasuffer. So righteous living, righteous actions, it may not seem like malaki yung epekto niya, pero in the long term, malaki ang magiging damage sa atin if we don't live righteously. Kay God at sa mga tao. What else? Authentic spirituality. Last week, nabanggit ni Romel yung giving, yung prayer, at saka fasting. Di ba? Yung mga mabubuting, authentic na actions natin sa faith na meron tayo, that will be a good thing to invest on. Di ba? Bible reading, serving, loving, praying, lahat yan would strengthen your faith. It will help you get stronger in your faith kay God. What else? Of course, yung faith, hope in it. Sa 1 Corinthians 13, but these three remains, faith, hope, and love, but the greatest of these is love. Napansin nyo, these are things that we can work on. Di ba? Pwedeng ibigay sa inyo, pwedeng maramdaman nyo, pero these are the things that you personally need to work on. Ano ibig sabihin? If you want to love God, you need to be in the church to hear the message. You need to read the Bible to get to know God. You need to fellowship with one another to grow in love. Right? Lahat yan may kaakibat na parte sa atin na tayo yung gagawa. Hindi lang siya basta-basta na ibibigay. We are to store them up. Right? Tayo dapat yung nag-store ng mga ganito. Of course, yung fruits of the Holy Spirit. Some of those things. Sino sa inyo, sa mga Christians dito, yung napapagbaliktad, yung treasures, or where your treasure is, there your heart will be also. Kaya minsan, pag nakuha nyo, for where your heart is, there your treasure will be also. Sino sa inyo nakapagbaliktad na nito minsan? Ako, guilty ako nito. Minsan napapabaliktad ko siya. Kasi it seems like, pareho naman siya right? So, kung nasaan yung treasure ko, dun yung heart ko. Kung nasaan yung heart ko, dun din yung treasure ko. Di ba? I mean, sa unang tingin, they're just the same. Sa tingin nyo, meron mo siyang difference. Sige, what's that difference? Yeah, kay short pa. Diba like for wherever your heart is. Okay. Anong difference nun sa unang order? Treasure and then heart. Yung like kung nasa yung heart mo, kung ikaw ibubuhos yung mga ginagawa mo. And then, tapos yung treasure mo, syempre, pag sa worthy, yung heart mo, worthy magiging treasure mo. Paano kung godly yung treasure mo at godly yung heart? Godly yung heart mo, godly yung treasure. Minsan nakakalito siya di ba? Anyone else? Meron ba kayong thought? Why? Is there a difference? If yes, why? If no, why? What do you think? Kasi titignan mo para siya semantics lang siya di ba? So, nauna lang yung treasure, pero heart, pero pag tinignan mo, pareho yung idea. Pero sa tingin niya, meron ba siya? Meron bang idea siya? Meron ba siyang difference? Yes, ano? Bro, for where your treasure is, Okay. your heart will be also. Okay. Whereas yung heart doon sa body natin, Okay. yung whole body is your treasure. Your whole being, present for God. Then yung where's your heart is, that's also your treasure. Para bang, saan yung body mo, nagiging puso mo, is also your heart. Lalagawin yung buong katawan, yung kailangan. Okay. Let's say ganun nga, yung body mo, yung heart mo will be. Pero meron siya meron siyang gustong i-point out dito. Na not just the physical things, kung saan konektado yung heart mo, then that will be your treasure. Not just those things.
Nung pinag-isipan ko to, I realized may kinalaman siya sa cause and effect. For example, kung ang tinitreasure mo ay trabaho mo, right? So whether gusto mo, whether okay ka, whether may sakit ka, you gagawin mo yung gusto mong gawin. Or even sometimes, kahit hindi okay yung heart mo dahil sa tingin mo mahalaga siya, ibibigay mo yung heart mo, and then what happens? It changes your heart. Nabibigay mo yung heart mo. Yung kabila, kapag nauna yung heart, it's like saying, it's just recognizing, di ba? Lahat ng gusto natin, nag-i-invest naman tayo doon. Di ba? So, pipiliin mo kung ano yung gusto mo, doon ka lang mag-i-invest. Nakakuha niyo. So, what's the difference? It's like this. Kunwari lang, in-invite ko kayo. Sabi ko, Boss Albert, pwede ba kitang masama sa isang karera ng kabayo? Eh si Boss Albert, hindi naman siya interested doon. Kunwari lang. Hindi siya interested doon. Hindi siya masyadong doon. Tapos, sabi niya, sige bro, alam mo, hindi ko alam, hindi ako masyadong pamilya sa karera ng kabayo. Hindi ko alam paano nangyayari dyan. Pero sige, sama ko sa'yo. Talagang in-invite mo. Pagdating sa karerahan ng kabayo, sabi sa kanya, oh, bro, mamili ka na, bro. Mamili ka na, anong kulay ang gusto mong kabayo? Sabi niya, sige, blue ako, blue. O sige, ako red. Sa tingin niyo, anong mangyayari sa aming dalawa? Kapag tumakbo na yung kabayo. Blue! Red, di ba? I mean, at first, hindi ka excited, hindi ka interested, pero the moment na nagsimula na yun, you'll be cheering for it. Yung heart mo, pupunta na doon, magiging excited ka na. Kaya na. Naumuna na siya. Yun! Blue! Manalo kami. Lagot ako. Di ba? Nagsugal kami. Di ba? But you get the point. Sometimes, we do things na wala yung heart natin. Pero the moment you put yourself into it, then you enjoy it. Right? Then you enjoy it. Ano sa buhay mo yung nangyari gano'n? May nangyari ba na sa'yo na gano'n? Hindi ka naman talaga excited, ayaw mo naman talaga siya, pero sige na nga. Di ba? Yung mga gano'n, napilit ka, sige na nga, gawin ko na nga. And then later on, you realize, wow, ito pala yung gusto mong gawin. Wow, ang saya pala nito. You know, maybe some of you, kapag narinig yung Christian church or Christians, ano ba naman yan? Ang boboring naman yan. Hindi ka na magiging masaya all your life pag umatin ka dyan. Magiging brother ka na at sister ka na. Awkward at first, pero 1 week, 2 weeks, 3 weeks, and then you start changing. Yung mukha mo, pagdating mo sa church, medyo skeptic ka. Okay? And then after 3 weeks, nakangiti ka na. Hindi mo na mapintay yung mukha mo, hanggang tenga na yung ngiti mo. After ng services, you're just, what happened to me? Di ba, bakit nakangiti na ako ngayon? Bakit hindi na ako nagmumura ngayon? Bakit nabibigil ko na yung sarili ko? You know, sometimes, and this is important, madali mo maging persevering, maging peacemaker, mag-mourn, maging righteous. Ang hirap kaya nun. Di ba? Gaya ng mga pinag-usapan natin. Pero kapatid, ilagay mo yung sarili mo dun. Huwag kang mag-compromise sa trabaho mo. Huwag kang magsinungaling sa mga boss mo. Gawin mo ang tama sa meron ka sa kung anong ginagawa mo sa buhay. Hindi mo man makita agad yung benefit, but your heart will change. You know, like being part of a church, you will enjoy what God is doing. Kaya nga sinasabi sa scripture, deny yourselves. Take up your cross and follow Jesus. Masaya ka, malungkot ka, pagod ka, matagal ka na sa church, sawang-sawa ka na, nahihirapan ka na, marami ka na pinagdaanan, at kung ano-ano pa. Pasanin mo lang, gawin mo ang dapat mong gawin. Kasi you are storing treasures in heaven. Treasures in heaven. Hindi kailangan nandun agad yung heart mo. You know, I wanna lift up sa inyo yung asawa ko. You know, for all the labor na ginawa niyo sa aming family for raising our kids. You know, pero lately na-share niyo to na sa mga devotional. Parang she's having a hard time sa walk niya kay God. And then one day, sabi niya, nai-struggle ako sa pagpapasa ng Bible. Sabi ko sa kanya, tara, magbasa tayo. Kahit mukha siyang trabaho or task, mukhang checklist lang siya, gawin mo lang.
So basa kami ng basa hanggang sa 1 linggo na, 2 linggo na, hanggang sa mahigit ng 1 buwan. And then every time we read the passage, nagko-comment siya, talaga, ganun ba yun? So unti-unting nababago yung heart namin pareho. Na dahil inilagay namin yung sarili namin, kahit hindi kami excited, kahit mukhang mahirap siya at first, or another additional lang mas sa oras ko, pero yung pagbabago ng heart, grabe, nararamdaman namin yung bagong insight, yung bagong encouragement sa words. Ikaw. Treasures in heaven. Nakita niyo yung difference? Kapag sinabi lang ni Jesus, for where your heart is, there your treasure will be also. Inuulit lang niya, nire-recognize na lang niya na, sige, kung mahalaga sa iyo yan, talagang yun yung magiging treasure mo, right? Ini-state lang niya yung katotohanan. Pero yung unang sinabi niya, hinahamon ka niya. Saan mo or ano ang tinitreasure mo, kapatid? Kasi doon mapupunta yung heart mo. Susunod yung heart mo sa mga bagay na mas mahalaga sa iyo. So kung mahalaga sa iyo ang mga bagay na maka-Diyos at spiritual, ay susunod yung heart mo doon. Ibibigay mo yung sarili mo doon, susunod yung heart mo. Pero ibigay mo yung sarili mo sa mga makamundong bagay, sa tingin mo, anong mangyayari next? Doon susunod yung heart. Yun yung magiging korte ng mga puso natin. No wonder, sinabi ni Jesus yung karugtong. For some time, hindi ko siya maintindihan, For the eyes, the lamp of the body. So, basahin natin. So, pagpapatuloy sa verse 22, the eye is the lamp of the body. If your eyes are healthy, your whole body will be full of light. So, ang mata daw, sabi ni Jesus, is lamp. Isa siyang lampara ng katawan. Yung mga ancient na mga Jews, ancient people, they believe na yung mata is the source of light. Kaya ka nakakita is because your eyes. Tama naman, di ba? Scientifically, it's the eyes. No? Pero either way, Jesus is saying, kung yung mata natin ay puno ng liwanag, our body will be full of light. It's like, if my perspective is light, my body will be full of light. Put it another way. Kung ang perspective ko ay maka-Diyos, spiritual, sa tingin mo, ano mangyayari sa aking katawan? I will act righteously. I will think righteously. I will speak in a godly way. Pero yung kabaliktaran, yung sabi ni Jesus, but if your eyes are unhealthy, or if your eye are unhealthy, your whole body will be full of darkness. Hindi ba totoo yun? Tumingin ka na lang sa social media. Tumingin ka sa isang post na napakaganda, basahin mo yung mga komento, hindi nawawala doon yung sarcastic, yung may patama, yung walang tiwala, di ba? Kahit na ang ganda-ganda nung sinabi, ang ganda-ganda nung pinakita, people nowadays, napakadali lang ilabas yung darkness sa thoughts and hearts na meron sila. Without consideration if tama pa ba yun, nakakabuti pa ba siya o hindi. If we are seeking Jesus, if we are disciples of Jesus, yung mata natin at pananaw natin dapat nakatuon sa mga bagay na nakikita at nasa puso ni Jesus. Kasi kung hindi, wala tayong magiging different sa world na meron tayo dito sa paligid. Kasi ang daling ma-discourage, ang daling magalit, ang daling maging sarcastic, ang daling mawalan ng pananampalataya sa mga tao. So see, where your treasure is, there your heart will be also. Kung saan at ano ang perspective na meron ka, kung ano ang binavalue mo, doon susunod yung heart mo. What we treasure is the same as what we value. Kung ano ang tinitreasure mo, yun yung binavalue mo. What do I mean? Yung mga Jews, sa Jewish literature, yung eye is similar to the heart. Isa siyang lampara, it reveals the quality of a person's inner life. So, the same as heart. Kung ano yung heart ng tao, yun yung quality na meron siya sa buhay niya. Healthy or good eye
It's one way of saying, meron kang loyal devotion kay God. Ang perspective mo, godly and spiritual. Yung visual things mo, treasures in heaven, doon ka nakatingin. You are pursuing things na hindi usual kung hindi godly. Pero yung bad eye or impaired vision, it's a divided or divided focus or attention. Hati yung focus mo at attention. Hindi ka nakafocus sa spiritual and godly things. What we value affects our whole being. Do you find more value in the things of this world than of the kingdom? This is an important question for all of us, especially those of us who are in the church for many, many years. Diba? Kasi marami na tayo nadaan, marami tayo na experience. Madali na bang tumingin ulit sa world? Madali bang sumulyap-sulyap, paunti-unti sa mundo na ginagalaw natin? Kasi either nahihirapan na tayo, or napapagod na tayo, or medyo challenging na siya. You know, yung mga lessons the past few weeks, the same lesson, kinuwi ko lang ng konti for all the ministries. You know, it's the Israelites, yung time nila sa wilderness, they went through hardship. Pero instead na lumapit sila kay God, tumayo sila. Sana if you are going through hardship and difficulties or challenges at natitend ka ng bumalik sa world, sana magdalawang isip na kapatid. Sayang naman yung iniipon mo na sa langit. Kasi doon mapapakinabangan mo yung reward na ibibigay sa iyo ni God for all the things that you have done faithfully for His glory. Some thoughts for reflection, mga kapatid. Number one, ano yung nagko-compete? Meron ba nakikipag-talo or nakikipaglaban sa loyalty at devotion mo kay God? I don't know about you. Ask this yourself. Answer this on your own. You know, don't have to think of other people, don't have to point sa asawa mo or sikuhin yung asawa mo ngayon. You know, just think about yourself. Meron pang mga bagay na nagko-compete sa loyalty at devotion mo. Maybe I need to think twice again. Maybe I need to go back. Diba? Ikaw lang makakasagot ng kapatid, kayo ni God, who sees us in your heart. Pangalawa, is it more enjoyable for me to spend time sa games, sa social media, sa movies, o kaya sa mga teleseries o whatever? Mas na-enjoy ko ba yung time ko doon kaysa yung time ko kay God? Kasi tandaan nyo, we don't necessarily have to love the things for our lives to change. Pero kung doon tayo nakafocus sa mga bagay na to, ihuhuli natin yung time natin kayo. Kung mas nababalyo natin yun kaysa na-enjoy natin yung time natin kay God, mas uunahin niyo siya kaysa yung time. Tama lang naman siya. Nangyayari siya, right? Sino sa atin dito ang guilty to? I am. You know, there are times that I lose focus. You know, I lose focus sa times kay God. And those are the times that I realize, ay, alpak na naman, mali na naman. And God will nudge me again, you know, push me to go and repent. What else? Ano ang ginagawa nito sa heart mo? You know, nagiging excited ka pa ba to worship God? Binavalue mo pa ba yung mga devotionals na meron tayo? Meetings of the body. Yung mga times natin sa family. Or pasensya na, kailangan kong gawin to, kailangan kong gawin yan. Mas marami akong focus sa ganito, mas marami focus sa ganyan. What we treasure is where our hearts will follow. So please think about that. Do we value work, business too much that you don't have time to worship God with the church? Has God failed you? Ito yung magandang isipin natin. I understand na kailangan natin magtrabaho. Amen. Kailangan mag-provide sa family, right? Kailangan set up yung mga families natin. Pero think about this. Nag-fail na ba si God in providing those things for you? Nag-fail na ba si God? Kahit isang beses lang. Ikaw na tinatawag mo sarili mong Kristiyano. Pumalpak na ba si God sa isang beses man lang? Kahit gano'ng kalaki sa buhay mo. Enough for you not to prioritize yung time mo kay God at yung meetings of the body. Kasi God has not failed in my life.
And I'm sure God has never failed in your lives. Pero you see, nadadivert yung attention natin sa mga bagay na makamundo lang. Na dito lang natin pakikinabangan. Namimiss natin yung sandali. O man, when was the last time I had my deep time? When was the last time I encouraged a brother or sister? When was the last time I attended, yung fellowship and all these things? Mga kapatid, treasures in heaven, those are important. My eternal value for all of us. Do you treasure the church and your brothers and sisters more than the world? Here's my encouragement, at the same time challenge na rin. Okay lang ba mga kapatid? Okay lang ba na hamunin ko kayo at sarili ko rin? Tayong lahat. Hindi naman away. Hindi naman away. Challenge lang. Di ba? Number 1, spend time with God. Pwede ba ngayong linggo na to, wala sino man sa atin na mag-miss na quiet time natin kay God. Whether excited ka or hindi ka excited, inaantok ka na or hindi ka inaantok, excited ka or whatever, pwede ba ngayong linggo walang mag-miss na quiet time sa atin? And then Sunday, i-share nyo what changed. Umatid kayo ng maaga bago mag-service, kalabitin mo yung brother or sister na makikita mo ito, bro, can I share? Short lang yung mga natutunan ko this week. Alam mo ganito, alam mo ganyan, i-share natin. Pwede ba yan, mga kapatid? So this week, sino gusto mag-join? Walang mag-miss ng quiet time. Yung iba hindi tatasak mo pero mag-join. Amen? So gawin natin yun this week. Okay? What else? So regardless kung excited ka o hindi, read your Bible and pray. Kung hindi mo alam, you're attending with us, gusto mong sumali sa to, sabihan mo yung nag-invite sa'yo, uy, tulungan mo naman ako, magbasa tayo ng Bible this week. Kasi ito yung challenge. Again, yung heart mo medyo wala doon, medyo may iba kang priority, pero gawin mo siya at the end of the week, tingnan mo kung ano yung magbabago. Okay? Pangalawa, evaluate natin. So, sa pagbabasa nyo this week, sa pag-quiet time nyo, evaluate mo, isipin mo, ano yung mga makabagong treasure dito sa mundo na nagkikipagkompetensya sa katapatan ko sa Diyos? Baka meron. Baka kailangan nating alisin or palitan. Diba? So, that's for you. Evaluate. Think about it. Attend devotionals, attend Bible talks. Do not let money or issues stop you from worshiping God with your family. Iba kasi talaga pag magkakasama tayo. Di ba? Alam mo yung isang linggo, sobrang dami mong stress, dami mong pagod, and then makakasama mo yung simbahan, mga kapatid, and you will feel, dito ulit ako sa sanctuary na mayroon ng pamilya ng Diyos. Amen? So, napakahalaga niya. Be open. Ito, maganda tong practical. This week, online devotional tayo, so I hope lahat tayo nandoon. I-send yung link sa inyo. I-ask nyo doon sa nag-invite sa inyo kung ano yung link para maka-join kayo. Zoom devotional po ito, 7:30 sa Wednesday. Pero if you, I want to encourage you also sa mga Bible talks, meet together. Total, online naman tayo this week. Maybe have a Bible talk this week, early this week, or maybe towards the end of the week. Gather together. Talk about your hearts. Bro, this is what's happening with me. This is what I'm feeling. This is what I'm going through. Hindi kasi natin yung malalaman kung makikita-kita lang tayo at hindi tayo mag-usap. Di ba? Masaya ako na makita ang inyong magaganda at mga gwapong mga mukha. Pero gusto ko rin makita ko ano nasa heart niyo. Di ba? Kasi hindi tayo nandito for the sake of just attending the church. What we're trying is to build is a family, the family of Jesus. In closing, I hope you're excited now sa treasures in heaven. Kaya nga mag-ipon tayo kasi pagdating sa langit, mapapakinabangan natin lahat. And I hope that you are excited to love God more. You're excited to follow Jesus more. Yung hamon sa atin is to put our hearts sa mga bagay na eternal. Again, do what you need to do, provide for your family, pray to God, God will provide for all your needs. Pero devote more of your energy, your talents, your skill, how to build up and strengthen the church. Huwag yung mga bagay that can be destroyed,
be taken away, pwede mawala yung value or manakaw sa atin. Pero yung mga spiritual things that will help us reach heaven. When God is Jesus at the center, nasa gitna si Jesus at ang Diyos sa desire, sa mga gusto at mga ninanais ng puso natin, yung kabuuan ng ating pagkatao magliliwanag. We will be alive. Our whole being will be full of light. Huwag natin hayaan yung darkness to cover our minds and our hearts. And choose to store treasures in heaven. And to God be. Maraming nasalamat God, pinupuri namin kayo. Tunay nga po namin yung salita at aming kayamanan. God, bigyan mo kami ng puso, God, kahit na ngayon wala pa o malayo pa yung puso namin. Bigyan mo na kami at baguhin mo na, God, yung puso namin na maging tama sa harapan mo, na ma-enjoy namin, God, yung mga bagay na matuwid, mga bagay na holy at righteous, Father. Huwag mong hayaan na malayo ang mga puso namin at isipan namin sa inyo, God. Wala kaming babalikan sa mundo. Masisira ang buhay namin, God. Pero sa inyo, God, meron kaming pag-asa. Merong langit na naghihintay sa amin. Merong Panginoon na naghihintay na i-welcome kami sa kaharian ng God. Salamat po sa inyong salita. Salamat sa wisdom ni Jesus at sa inyong spirito at nangungusap sa bawat puso na nandito sa lugar na ito. Mahal namin kayo, pinupuri namin kayo at tinataas ngayong umaga. Sa inyo po ang lahat ng kadakilanan na papuri. In Christ name. Amen.